Naririnig nyo ba? Pinapasabog na kami dito. Rinig na rinig talaga. Diyan lang. Dito rin yung pinapasabog sa amin. Sobrang lapit namin. February 28, nakuha ng OFW na si Edna Castillo ang sunod-sunod na pagsabog ng missile matapos atakihin ng Iran ang US military base malapit sa kanilang lugar. Nakapanayam ng reporter's notebook si Edna. Sa video na nakuha mo, unang-una, bakit mo naisip mag-video ng mga oras na yun? Kasi sir, nandun na po yung tension ko talaga sir Kasi kumbaga, takot na po ako. Naisip ko po talaga na kunan just in case po na may mangyari sa akin sir. Alam din po ng family ko and nakapag-upload din po ako ng video before po, after po na mangyari yung pagbobomba po. Nung narinig mo na ba yung mga pagsabog, anong naglalaro sa isip mo? Inisip ko po kung ito na ba yung katapusan ko, na talagang dasal lang po yung ginawa ko. Ang ikinatatakot ngayon ni Edna, 10 kilometro lang ang layo ng kanilang lugar sa base militar ng Amerika na tinatarget pasabugin ng Iran. May nakausap kami sa Israel, may mga bomb shelter sila, may mga drill sila. Sa inyo ba dyan, meron kayong ganon? Meron din naman po sir, pero sa situation ko naman po is okay pa naman po. Sabi naman po ng boss ko, so hindi pa naman daw po namin kailangan lumikas. 2 taon na nagtatrabaho si Edna sa Middle East bilang domestic helper. Hiling niyang itago ang eksaktong lugar kung nasaan siya. Sa 2 taon mo dyan, ngayon mo lang naranasan to. First time po. Sobrang po talaga, napaka-memorable po talaga kasi sa pelikula ko lang po ito napapanood sir pero iba po pala talaga kapag ikaw na yung nandito sa situation na ganito. Naiwan sa Pilipinas ang kanyang kinakasama at ang 10 taong gulang nilang anak. Anong sinasabi sa'yo ng pamilya mo dito sa Pilipinas? Mag-iingat daw ako, dasal lang, kung kinakailangan ng umuwi na ako. Kung gano'n lang na sana kabilis na makauwi, kahit ngayon po, uuwi talaga ako. Pinuntahan ng reporter's notebook ang pamilya ni Edna sa Pasig City. Inabutan naming naghahanda ng agahan ng kanyang asawang si John. Papasok naman sa eskwelahan ang kanilang anak na si Sam. Hindi raw nila maiwasan na mag-alala sa kalagayan ni Edna. Natatakot din po talaga, nag-aalala na baka hindi natin masabi na matamaan po talaga sila ng may mangyaring masama po talaga. Kaya sa mga oras na walang trabaho si Edna, sinisiguro ni John at ng kanilang anak na makausap siya via video call. Hindi na nagkakaanuhan dyan, nagkakabombahan. Meron pa rin. Kaninang morning, 1 a.m. and 3 a.m. Pero ngayon, kanina, kaya nagising ako kasi yanig sa higaan ko yung pagsabog. Update din po ako ng update. Pagka hindi siya nagchat-chat, ako na po yung tumatawag kung okay pa ba. Pagka nagchat naman na siya, doon lang po uli ako parang magiging okay siya. Kung si John ang tatanungin, mas gusto niya raw na umuwi na muna sa Pilipinas si Edna. Kung papayagan din naman po siya na umuwi na, makauwi na rin dahil delikado, hindi po talaga natin masasabi na dito na lang po kasi yung mga dating trabaho niya po, pwede niya naman pong balikan po uli. Sa ngayon, sabi ni Edna, sunod-sunod pa rin ang pag-atake sa kanilang lugar. Sa kabila ng takot na nararamdaman mo ngayon, wala ka bang balak bumalik na lang dito sa atin? Sa ngayon naman po kasi sir, medyo okay pa naman po. Hindi naman po ako pinababayaan ng mga amo ko. Nandiyan lang naman po sila sa tabi ko. Base sa mga report, sa unang araw pa lang ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran, napatay na agad nila ang Iran Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei at ilan niyang kaanak. Inilarawan ni US President Donald Trump na malawakan ng operasyon laban sa Iran. We have hit hundreds of targets
in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now, it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building. Bilang ganti, agad na naglunsad ng missile at drone attacks ang Iran laban sa mga bansang merong US military base, gaya ng Kuwait, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates at Israel. Sa ulat na inilabas ng Iranian state media, nasa halos 200 katao ang agad na namatay at 700 ang nasugatan sa parehong panig dulot ng mga pag-atake. Ano nga ba ang ugat ng gulo sa Middle East?